Pangulo nga, itong pakikipagputukan ni Jason Heidler laban sa mga NBI agents. Dinuretso sila nila, ulitin ko lamang sa Quirino Memorial Medical Center, yung hospital na pinakamalapit dito sa Blue Ridge, at yung special na Labaw ay dinuretso din dito sa Quirino Memorial Medical Center. Igan? So ibig sabihin, lalo pang bibigat ang kaso ni Jason, no, Emil, sa ginawa niyang paglaban? Igan, dahil ito, bukod nga sa hindi nakipag-cooperate sa mga operatiba, ay nakipagputukan pa, dahilan para masugapan yung isang special agent ng NBI. Igan? Okay. Pagkatapos dalhin nito sa ospital, didiretso na ba sa NBI itong si Jason, Emil? Igan, mukhang hindi ganoon kabilis dahil nga doon sa tama na kanyang tinamo. Mukhang kailangan pa nitong magpagaling at malapatan ng kaulang lunas sa pagamutan. Pero malamang sa ilipat na ito sa St. Luke's Medical Center mula dito sa Quirino Memorial Medical Center kung saan siya pansamantalang nilalapatan ng paulang lunas. Igan. Maraming salamat, Emil Sumangil. Dito niyo po unang panood ang unang hirit, ang balita tungkol po sa pag-aresto kay Jason Heidler na kinover po ng ating kasamang si Emil Sumangil. Sa ibang pasamantala, nitong Nobyembre po, 18 lang nang masangkot si Jason Heidler sa pagpatay ng anak na isang opisyal ng Malacanang. Binaril umano ni Heidler si Renato Victor Ebarle Jr., anak ni Malacanang Chief of Staff Renato Ebarle Sr. sa Santolan Road, Quezon City. Yari matapos daw muntik makabanggaan at magkabanggaan ang mga sasakyan ng dalawa. Bago nito ay nasangkot na sa isang aksidente si Heidler noong 2004 kung saan isang opisyal din ng Malacanang ang napatay. Nakapagpiyansa si Heidler sa nasabing kaso. Dahil sa kanyang umunong panggulat pagwawala matapos malasing, isa namang lalaki ang tinila sa barangay hall sa Caloocan City ang nagrereklamo ang sariling kuya ng suspect. Ang exclusive report mula kay Tricia Zafra. Pasado hating gabi nitong linggo nang mapasugod ang barangay pulis sa barangay 178 Camarin, Caloocan City. Isang lalaki kasi ang inireklamo ng kanyang kuya dahil hindi umano mapigilan sa pagwawala at panggugulo matapos malasing. Mga basag na bote at naalimpungat ang mga kapitbahay ang sumalubong sa mga tanod. Ang inireklamong si RJ Balbaboco agad na dinampot at dinala sa barangay hall kasama ng isa pang nakainumang kaanak na si Richie Iran, ang di umano'y ginulo at hinamon ng away ni RJ. Pagdating sa barangay hall, tila nahimasmasa ng mga nakainom at wala naman daw talaga silang problema. Magkakandong at magkaakbay pang humarap sa investigador ng barangay ang dalawa na parabang walang nangyari. Yung talipaka. Naggulo po ba talaga kayo? Sila yung walang alam yan. Pero hindi raw ito basta-basta palalampasin ng kanilang ate at kuya na sinamantala ang pagkakataon para mapangaralan ng mga nakababatang kaanak. Nagkagulo sila doon, nagiinuman sila kaya nagreklamo kasi mga tulog na yung mga tao Ayaw makinig Tama lang din yan. Aral. Yan ang pag-uli-uli uminom. Tama lang ilagay sa tiyan. Paglasing dapat matulog. Hindi na dinala sa pulisya ang mga nag-inuman at pinauwi na lamang pero binili ng huwag nang uulit manggulo. Sana sa loob nila sila ng bahay uminom para wala nang mga gulo-gulo sa labas. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Sasakyan ng pamilyang nakikipag-piyesta sa Tondo, Maynila, ninakawan ng bukas kotse gang. Naglunsad na ng follow-up operation laban sa mga suspect. Nagbabalik po si Tricia Zafra, exclusive. Makikipamiesta sana ang mag-anak na ito sa isang kaanak sa Tondo, Maynila kagabi nang sila ang mapagpiestahan ng magnanakaw. Nabiktima ng bukas kotse ang sasakyan nilang L300FB na ipinarada nila sa likod lamang ng police station ng Moriones, Tondo, malapit sa Santo Niño Church pasado alas 10 kagabi. So after namin magsimba sana, pupunta kami dun sa bahay. Then pagdating namin sa sasakyan, gano'n na nga nangyari. Nakalak lahat, chinek din namin lahat bago kami umalis. Kasi alam namin may laman sa loob. Pagkasimba, naggulat na lamang sila na wala na ang radyo ng sasakyan. Sira na rin ang isa sa mga bintana sa likod ng sasakyan. Nakuha rin ang laptop at video camera ni Joel Conchada. Hindi maitago ang sama ng loob ni Conchada sa nangyari. Kasi sobrang importante nun sa akin, lalo na yung laptop kasi doon yung thesis ko Hindi bababa sa 100,000 piso ang halaga ng mga natangay na ari-arian. Pinaghahanap pa ng pulisya ang mga sospek. Siguro yung mga valuable things na hindi na dapat dinadala. Pagpupunta or kung dadalhin man, magpapasok ng church, bitbitin na lang. Yun, ganun na siguro para safety. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Barko na galing Surigao sumadsad sa Leyte habang nagdidiskarga ng kopra sa pier sa Leyte.
Isang tali ang aksidenteng sumabit sa propeller ng barko at nagdulot ng paghinto ng makina nito. Umikot-ikot umano ang barko patungo sa baybayin. Ayon sa inspeksyon ng Coast Guard, wala namang sira o butas ang sasakyang pandagat. Hinintay na lamang daw na tumaas ang tubig para muling maibalik sa dagat ang barko. Isang sundalo at 2 pang lalaki arestado dahil sa umano'y panunutok ng baril sa 2 bata sa Quezon City. Posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang mga suspect, kabilang na ang paglabag sa gun ban. Ang exclusive report mula kay James Velasquez. Arestado ang 3 lalaking ito matapos ireklamo ng panunutok ng baril at ambang pananakit sa 2 bata sa Quezon City. Ang mga naaresto ay sina Marlon Gilamo, isang technical sergeant sa Army, at 2 kainuman nito na sina Jaime Espinoza at Rex Magluyan. Kagabi, 2 bata ang umano'y napagtripan ng suspect na sundalo sa